this is Nigma and the Jensen Rap Battle League. Represents Gobas Campo. All the fucking generals out here, show your fucking support and make some fucking noise! Galingan mo na makapantay ka sa akin. Ngayon na mabibigo sa mga kamay ko, kaya asang-asang wala ka pa ng katayuan. Brutal sa battle, nakikipinong ka lang. Kulang sa'yo. Kasi mas tungayan ka sa conviction. Hey yo, this is Nigma and the Jensen Rap Battle League presents Gobas Campo. All the generals out here, show your support, make some noise! Siyempre, I'm your host, Sikreto, at pinasasalamatan natin ng Cottonmouth Resto Bar para sa venue, Standout Design and Prints, Inatay Clothing, Black Sheep Tattoo, Lambong Cartel, Tabs and Mix Balagtas Branch, at syempre Cloud Room Vape Shop. So sa kaliwa, galing pa ng Davao at A-Dogs, mag-ingay para kay Yetro. Sa aking kanan, galing din siya ng Davao at Disciples of Hiraya, SGR, mag-ingay para kay Drew. One of one, Disciples of Hiraya, Hilltown, TVO. Let's go. Let's go. Judge ka talaga. I said what? We're finally here! Sige, rawa para kay Drew. One of Davo's finest. And we are here to dominate. God is good all the time. That's why we always walk by faith. Gun bar after gun bar. 45 tsaka 38. And if you wanted all the smoke, humanda kang masuffocate. Yeah. Hindi ikaw yung target ko sa aking panghahunting. Sakto lang yung pasok mo. Comedic timing. Kaya taasan mo level ng sulat. Huwag lang puro lait. Kasi kung di ka magra-rise, you will surely diet. Wala akong sapat na rason para todo kang paghandaan. Nananaginip pa yata if hitting si Isdaman. Organs niya, watak-watak. Kapag tumama na yung bala, makikita nyo ay why na parang kanta kay Delilah. Sa lahat ng battle nito, di nawawala yung sabi mo kay ganyan, sabi mo kay ganto, sabi niya grabe mang loot. Paulit-ulit lang ang Bart na parang I am Groot. Mahilig mamuna sa mga past battles. Tapos gagamitin pa luntok na parang brass knuckles. Mga palpak na lines kanyang tinatakil, he's just stating the obvious kapag wala na siyang masilip na right angle. Typical na rapper, line marking. Uso daw kasi ngayon. Maghahanap ng palpak na linya, tapos gagamitin pambaon. Tapos gagawan pa ng schema, edi mas malala ka kung ganun. Kasi ba't mo gagamitin na material kung alam mong patapon? Oo, patapon na nga yung style, yung delivery pa, kulang sa motion. Pag siya nagrarap, parang ang nanonood ng class presentation. Predictable, repetitive, boring. Oo, siya lahat ng yan. Pero ano bang aasahan nyo sa throw, di ba? Basta may mabato lang. We appreciate the craft and the effort that you made it. Kaso binababoy nyo yung art and that's why I fucking hate it. 2024 na boss, meron ng meta at mga gimmick. Buti pa yung Facebook, hindi nag-stick sa basics. And that's our difference. Yung estilo ko, tumatagos kahit sinong makabangga. Yung estilo niya nakakasabay. Pansamantala, yung estilo ko, LSS. Nostalgic when I hit mine. Yung estilo niya, LS. Life support, he's just surviving for the meantime. I think time! Lagi mo kaming niyayabangan na maglalabas ka ng EP. Kahit wala namang nag-ask. Kaya bumiyahin ako pa Jensen. Kahit wala namang nag-ask. Kaya bumiyahin ako pa Jensen just to stop you on your tracks. Kung hindi mo kayang panindigan, stop raving, fool. Panayabang sa music niyang walang maayos na revenue. Oh, bakit? May napapala ka ba? Tigilan ang pagpapanggap. Stop acting like a main character kung wala kang nakukuhang cut. Kasi bayad silang lahat. Tas ikaw hindi? Aray!
mong mapeke yung records but the numbers won't lie. Ito advice na pwedeng maging crucial. Kung mawala ka sa A-Dogs, unleash your potential. Digmaan! Makinig sa susunod kong sasabihin. Kita mo na when money talks, everybody would listen. Always keep it real! Killtown DBO. Unang round para kay Yeto. Tangin na, may sumulpot sa back. May pinasulpot ka pa, putang ina, yung tropa mo ang wak! Game! Game! Shakus line up, grabe! Isa na sa dahilan karon nga nung basic ra niya akong gibuhat nga amag. Kay Davao sa Davao, putya. Pwede raman ni dituwa iganap. Mapadabaw o Jensan, kulatahon ti kabisat asa ilapag sa marasang. Nasasabong mga brad, cause you can see the difference. Kung kinsay lugi sa tapad, susbay kining bangga. Kaning kulgay, karong pangka. Kay kanang naong nimong lapad, pwede nang ibugsay, pagmamangka, kay giagda. Kuni Ramon na batin dere sa Jensan, mao nga ko G, samtang sa Davao, wapay turna. Trip unta na ako tong meal, kisa batin asta na yung gutuma, tas gilamon ra kag buo ni meal. Kaning bata, abay luuya. Sick, abi ba na ako nga kay ilapag na meal, puta iya raman dahil sinuka, damak nindi puta. Kay katong nakalaban ni Musmil, mura kag batang may buot nga bagong tuon. Di papugong, higiingnan niya joker si Mel, himan-himan siya, di ay itong nag-joke. Yung say feeling nga ang kauwaw dro, di matulon. Yung say feeling nga ang kauwaw dro, di matulon. Anak pa siya. Ngayon alam niyo na ang pinagkaiba na namumuleta ng experience sa nagsasayang ng opportunities. Papapil ka! Badag tubay nga muingog ka sayang-sayang sa opportunities. Tanginang galing mas daghan baghanig deserving kaysa si Muwa tas karon diri nga pil ka. Ginabaling sa uban iyang maling binuhatan para makabuo lang ni og reason pues matter. Unsay pulos sa pagpangolekta nimong experience kung di nimo ginatake kita sa lesson learn kupal. Dawat-dawat sa kamatuuran nga wak yung bro. Sa imong height palandaan makita na nga di na ka mag-grow. Di na ka mag-grow. Shit. Di na ka mag-grow. Di na ka mag-grow. Di na ka mag-grow. Tapos gihagit pa nimo si Zion. Grabe ba? Kung sama na, batil ginagmay. Imisgutan kay suwat dro ikaw kay win na ba nga. Kung sa panlantaw ninyo, howdy ulol isa ka sa MC na tanga. Di yano ragani ka kung MC pa ka ha kay di ni. Kaisa bisan pang ni dagag mali. MC na tanga. MC pa ka ha. MC pa ka ha kay di ni. Kaisa bisan pagdaganig barang nga naipon. Mga dala nimong material apitihon. Wa ko'y labot kung unsa inyong maingon. Basta sa kuha mismatch kay na kung magtapat na si Dizzy wa oroy nalipong. Kay di na kailangan padugayon. Bubok kay kaka-argue. Kay ka ng height di mong mubo. Tapos matagsuran sa round. Yeah. Second round para kay Drew. Yup. I said, manulak, mamunggo, mambraso. Yan ang gawain na ito sa battle. Boy, manunulak ka lang dapat when you push someone to be better. Sa Davao, napag-iiwanan kasi to. Kaya nanganganti na. Talagang masasanay ka sa bump kapag nahuhuli ka. Kaya sana ngayon mo yan gawin. Sa taong laging ready. Fuck around na makita mo yung result na parang STD. Nagpo-project insecurities. Kaya sa battle nang hahassle siya. Kasi deep inside, gusto niya rin itulak siya ng label niya. Sila daw kasi yung mga horsemen. Nasa hip-hop merong vision. Horsemen, o baka gusto lang maging center of attention.
Ito ay gunman laban sa horseman. Agwat namin ay malayo. Bakal sa paa parang sapatos ng kabayo. Bullets will fly, you will die kahit anong gawing pagtago. Kung alam ko ang insecurities, madali lang magpadapo. Parehong taga Davao, parehong taga Panakan, pareho ng tinapos na kurso, pareho ng eskwelahan. Pero ikaw, sa panggugulang, panunulak, diyan ka na obses. Habang ako, inaral ko ang aking style na poses. At yun ang patunay na pwede tayong magka-parallels, pero magkaiba pa rin tayo ng lines of success. Nakumpara kay Raf yan, nung bagong-bago pa. Pero habang tumatagal, tila bigla ang nag-iba. Nung sunod-sunod na ang battles ay naging out of his mind. Nawala yung pagka-Raf nung dumaan na sa grind. At yan ang pinagkaiba natin. Si Bro ay si Drew kahit saan man dalhin. Ikaw na adik ka sa meta parang methamphetamine. Nung kalaunan lumitaw kung sino ang fake at second hand. Ako ilang beses man magka-Elton player, dala ko ang aking brand. Kung naging boxing ng tulaban, hindi pa rin ako madadamage. Kasi di porket pilit mag-wordplay meron ng rich advantage. Basic lines, basic rhymes, tas panay filler pa to. Hoy! Kapal lang ng mukha ang multi-layered sa'yo. Nag-joke ako sa Minasbad. Boss, saksi kayo. Pero di nawalan ng buhay to. Para saan pat nabigo ko yung Davao kung kapwa taga Davao naman ngayon ang mabibigo sa mga kamay ko. Kaya huling 10 segundo. Sige ngayon ka magawa. Ngayong tinapos ng DIY, alam nyo sinong may gawa. Itaw! Fuck you mean? Second round. Tangin na, nag-practice ah. Pero wala po nisa ko'y maimon. Ako nagmotor, init kayo, tapos kamo bus nag-aircon. Dapat kayo ulo ko din. Hilig pa kayo mga mataas sa kadalaban. Pero imong height, Drew, di na pwede. Wa ba kakabalo na pag 4'11"? Ay, wa ba kakabalo na pag wa ba kakabalo na pag 4'11" considered as PWD? Katong gidala-dala kasi mong inahan, hapit kaniya talikdan. Kaya katong napa-ultrasound daw siya si Mua, wa daw ba nakitaan? Ilang tawa ragod. Murag mongoloy. Day, murag si Phoebus. Lalimang ka, 8 months, pag-check sa ultrasound, kadang ako sa 1 month na fetus. Katong giluwa, nakasabilahan si mong inahan. Aksyon siya kabalaka. Kay paghulbot daw sa nurse na twist imong liog, nagmala exorcism ng bata. Pagtanaw sa... Pagtanaw sa... Nurse na siya, king anong murag nature spring na daw kadang. One time, nakasakay ko ni si Drew. Puta ka itong adlaw, bay, di ko katuon. First time na ko nakakita og pasahero na nisakay yung jeep. Na di na kailangan mo dukpo. Naining tapad siya nga babae, habang guot nga nagabiyahe, kini akong istorya, dinig ni puros bakak. Nangutana ang driver na, ma'am, bayaran mo na yung bata. Ana ang babae nga, ha? Di mo na ako ni anak! Di man na ako ni anak. Mala. Di man na ako ni anak. You son of a bitch, mga gipanghanda na ko nga insulto, well, eat that! Kininhilig sa gun bars, puno ng lawas o bala, mga 8 months kung mag-joke pa ka diriya o taga-anti kang headlock. And guess what? Natawa ang turmahan og hay hip-hop. Isa ka sa bugok na butler, nag-choke pati starter at utok old pero ang sulat pang child mendisa. Pwede nga ma-uncle Drew kung sa rounds di ka kabalumuhan del, di ta parehag lean. Yahan ka sa guba ka karunog fighter. O kung iskutan na to kay gun bars, kini ako kay cartel. Sabog ni sa akong cartman kay kung kini mag-choke, silip sa scope, inigboto sa akong sniper. Tapos porny pag signature lines.
Bago kita balaan, binabalaan ng kita. Tangina ka, weak man. Sa tanan imong battle, puro stroke, tas ang signature lines ay mahinumduman. Kulang pa kag-enhance. Unsay pulo sa signature kung ang imong lines dili ma-clearance, tangina ang lame yan. Sayod ng mga tao nga dinisako kasabay. Di na kailangan padugayon, ngunit larong tirador. Sakto sa oras mo patay. True. Hello, country. Inakusahan mo si Mayhem na may ginalaw siyang batang babae. Tapos yung video sa Facebook, pinost pa nito. Kung wala kang nakitang mali dun yet, may mali na sa'yo. Kasi ang child trafficking at sex trafficking is not a fucking joke. Issue yan sa buong mundo. Kaya paano mo nasikmurang umakyat dito at ipagsigawan yung mga ganyang linyang na buo? Oo, alam ko, rap battle to. Open sa lahat ng discussion. Pero tandaan na misting mga open countries meron ding limitations. Tas ngayon ako kalaban mo. Tila this shit was foretold. Huwag lang puro angle sa minors, mag-produce ka ng gold. Gumamit ka ng angle na legit at may sense. Hindi yung may masabi lang na malicious intent. Parehong manunulat. Pero sa kabila ng lahat, basihan pa rin ang punto. Kasi di porket writer ay authorized na gumawa ng kwento. Sumisigaw ka ng bitch sa kada linya. Alam mo solid punchline to? Laging may bitch sa kada bar na akala mo GRO. Listen bro, ginagamit mo yung salitang pang-downgrade sa mga babae samantalang nanay mo nagtatrabaho mabigay lang ang iyong gusto. Inalis mo yung importanteng detalye sa picture para lang sa sariling image mo. Kaya ikat nyo na yung video, di na kailangan ng footage to kasi mapa-on-stage man na off-cam kuha mo yung message ko. Marami nang gumagawa niyan yet, madali ka na lang mabisto. Pero ang mas masakit, hindi ang rap mo ang wak, ikaw mismo. Minsan may mga bagay-bagay na hindi naman komplikado, minsan kailangan mo lang ayusin kung paano ito itrato. Sana nakuha mo yung pinipinta kong litrato, Miss Minchin. Pinapangaralan ko siya habang nilalampaso. Sa naghihimagsikong kaluluwa, wala naman tong atraso. Sisihin mo na lang yung mga nagpagalaw ng baso. Pareho tayo ng ibayo, pareho ding dumayo. Kaya sana huwag mong dungisan yung suot natin na laso. Sa akin hindi ka na rin bago. Kilala mo ko bilang tao. Pag may problema, sinasabi, pinupunto ko sa akto. Biglang tumahimik mga tao. Marahil nagtataka kayo kung nasa na ba ako. Hinabaan ko lang yung tugma para kahit papano makausap kita bilang kapatid na hindi nakakalimutan na magkalaban pa rin tayo. Tingnan! Kayang-kaya ko itong talunin kahit gamitin ko lang na reference mga nangyari dito sa liga. Yung tipong kadali niya may mapapa, na parang hype man ni Setsuna. Pumunta ako ng Jensa na loaded. Tsak susulitin bawat clips. Tong magazine mas mahaba pa kisa sa round na eclipse. Tong 45 hindi magja-jam. May exodus to pag umalag. Pagkabulagta, sipa direkta sa eco bag. Kaya ano? May nangyaring krimen sa baluarte nyo ngayon. At kung saan ko itatago yung bangkay, sikreto na lang yun. Kill down! Last round. Let's go. Bawi. Tangina, galing! Bantang-banta ka. Tinawag mo kung wak, iba't handang-handa ka. Bobo pala to eh. Game! Yes. Tournament ng SJR, first round ang kalaban mo si JB Cali. Alam kong tanda mo puto. Binalaan niya yung Cali puta. Kala ko si Drew Tutodo. Nung tinutok niya sa JB, biglang bumaliktad siya pa yung napasubo at maagang sumuko. Di yung aasta-asta ka pa. Nung semis, sinamon ko yung JB Cali pero natakot na baka. Matalo siya sa akin kaya dinaan na lang sa Drew kasi alam ko na di yung kakasa pero ba't nga ba? Tinapat sa akin to alam nyo naman na di ko trip si D. O sabing ko na lang total makakatanggap pa rin naman to ng LCD kaya wasak.
Kaya wasak sa mga organizer, pag hihingi ito ng battle, huwag yun ang bigyan kasi maglalasing lang siya. Nung laban niya sa 082, ayun, choke. Kasi ang dahilan, tipsy ba? Di mo na sana tinanggap yung battle kung sa kalagitnaan ng battle, nakailang battle ka na, tatanga-tanga. Gusto mo pala kumalaban ng flip-top MC, pero nung nakaharap mo na yung taluk-alik ni Tipsy, wala kang nagawa! Wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Wala kang nagawa. Ang napala, ayun, nag-choke sa Minasbad Royal Rumble. Tangina mong kupal ka. Tangina mong kupal ka. Kahit ako mag-choke pag alam ko na ang aking sulat, wak! Ikay kulang ka, total. Lagi ka namang nag-choke, kaya tanggalin na natin yung ulo mo gamit combat axe. Ako'y dope as fuck. Kasi Gar, kala ko ba big face nasa plate? Eh, ba't hito lang? Huwag kang feeling, di kita pinagandaan ng sobra. Gar, kala mo naman. Kahit sino itapat, kahit pa sa mga wak, di pa din sasapat yung dalang. Baon na mga puta, kaya mga kuya, napag yun na lang. Alam nyo naman, na di ako kaya mag-isa ni Gar, tabang mo tanan! Gar, tabang mo tanan. Tapos, same lang kami ng paralan, di ba sabi mo? Same lang kami ng paralan. Nitong lame guy. Tangin na nakita ko si Drew, kala ko grade 5. Kala ko grade 5. Tapos naging honor ko tong gagong to. Eh, ang hina ng sulat, tapos minsan, di mabit-bit niya. Kaya ka pala naging honor kasi sa guro, sip-sip ka, may nagsabi sa akin. Kasi classmate mo yung tropa ko, kaya alam ko kung paano ka personaling iho. Honor sa paaralan, pero pagdating sa battle rap, ang wak pa nito. Kaya ka pala puro choke, kasi sa eskwela, panay ka sak maestro, ina nito. Ha? Ina nito. Ngayon saksi ang mga tao. Ngayon nakita nila ang pinagkaiba natin, talagang saksi yung host, pati yung crowd. Ang pinupunto ko dito ay may magaling sa Davao. Yun na yun natin. Yo, judges decision, 5-0 ulit. Ingay para kay Drew. Tapos kay ito. Galing. Basta galing SGR. Judges. Shoutout Tapos 30 minutes break. to USC, Tropang Lover, yung kasama ko si Dave. Yo, Exodus, binoto ko si round 1 para sa akin, sobrang dikit nun. Nung nag-spit si Drew, ang linis, like yung linis ng performance niya, andun, yung conviction niya, yung the way niya i-deliver, kung ano man siya sabihin. Nabibigyan niya ng linaw at nabibigyan niya ng kumbaga, ayun yung cleanliness niya. So, nung pag-split naman ni Nitro, ang lakas ng first 4 lines niya, ay yung first 2 lines pala niya, kaso yun yung starter siya. Nabawan niya naman, pero yun nga, mas grabe yung paghahanda ni Drew doon. So, round 2 naman, isibigay kay Pedro. Although nag-stutter siya doon, pero mas marami siyang punchline na mga quotables na lines na naalala ko pa hanggang ngayon. So, parang si Hitro may mga 6-7 siya ng mga solid punchlines na binitawan doon. Then kay Drew naman doon is malinis lang. So, may mga punchlines din siya, pero medyo di masyadong malaki yung impact para sa akin. So, round 3 naman is binigay ko kay Drew. Dahil nga sa paano niya dineliver yung otherwise, paano niya binigay siya kung ano yung gusto niyang sabihin, ano yung nais na ipahiwatig. Ang ganda na pagkakamustrats niya na parang training quotes pa yun. Basta, ang ganda nun. 1, binoto ko si Drew, 2 kay Hitro, tsaka 3. Time. Joseph, all 3 rounds draw.
sobrang bigat nilang dalawa. Lakas nilang dalawa. Napadali lang yung judge namin kasi napakatagal ng starter ni Yetro. Kaya nadalian kami mag-judge. Pero kung wala siyang mga starter, siguro mahihirapan kami. So, Drew. JP ng Tubong Carmen Pangkatmagat. Paano ko ba i-explain? Round 1, tabla. Parehong magaling kasi overall performance. Mas maganda stage presence ni Yetro pero yung punches ni Drew talagang tuloy-tuloy. So ganito na lang, round 1 tabla, round 2 and 3 lamang siya ng gaibla kasi may mga stumble naman talaga sila part doon pero kaya shoutout sa kanilang dalawa. Drew. Siguro overall ko lang pag-judge, siguro kung na-split ni Yetro yung mas malinis lang siya, siguro mas bubutuhin ko siya kasi malakas yung mga linya niya, mas trip ko din yung mga multi niya, mga setup. Yun, si Drew naman, 4-bar setup, pumuputok talaga yung mga punchline pagkatapos ng 4 bars. Pero sa laban na to, grabe yung pinakita ni Drew. Yun, all 3 rounds Drew. Saka nga pala, MRBL, may kami event September. Yo, guys, binoto ko si Drew. Nag-base na lang ako sa linis ng performance, pero parehong magaling talaga kasi yung isa master yung rhyming, magaling siya mag-rhyme. Nakasulit din yung punches niya, kaso yung isa naman magaling siya mag-construct din, grabe yung wordplay, and binase ko na lang talaga sa linis ng performance yung buong rounds. Kaya binigyan ko. Yes.